karangalan sa hapon ito na kayo po ay aking makita. Makilala. Opo. Alam niyo po, ako'y kabado ngayon, hindi nyo lang alam. Pero mas kinakabahan ako sa pakilala ni Brother Shelby sa akin. Okay. May tanong ko nga po muna. Sino ko dito ang magkakapit-bahay? Wala po? Okay. Lalayo ko pinag-inulan mo na Kami, kapit-bahay kami. wala ko. Pero, siguro naman, meron mga kapit-bahay ko kayo. Okay. Kayo po ba ay nagbibigayan pa ng mga ulam, ng mga ano? Ba't ko naitanong? Kasi, yun yung ating topic po ngayon. Ano po? Tungkol po sa loving God and loving your neighbor. Ano po? Sa tungkol na ito, dito po natin malalaman kung paano tayo magmahal ng kapwa. At kung paano rin magmahal ang Diyos para sa atin. Hindi mo natin pwedeng sabihin, mahal ko ang aking kapwa, kung hindi naman ako nagmahal sa Diyos. Hindi ko rin pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos, kung ikaw naman wala kang kapit-bahay sa iyong ugali. Tama ko ba? Okay, thank you po. So, yan, what would a Christian do? Ano po? Bilang isang Kristiyano, ano ba ang dapat natin gawin sa ating kapwa? Yan. Kapag meron mo tayong mga problema sa pera, ano po ang ating gagawin bilang Kristiyano? Una, mag-overwork. Sunod, magdasal o manalangin. Bilang Kristiyano, brothers and sisters, ano po ang iyong gagawin, brother? Wow! Magdarasal. Kung may problema si brother sa pera, siya daw ay magdarasal. Okay? Bakit magdasal? Bakit kailangan natin magdasal? Bakit ayaw kong mag-overtime na mag-overtime? Para mas malaki ang sweldo, di ka? Pero bakit magdasal? Sabi nga, lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. Tandaan niyo po mga brothers and sisters, naparito po kayo, hindi po dahil sa in-invite kayo. Naparito kayo, dahil yan ang plano ng Diyos na sa mga sandali ito, magkikita, magkakaharap tayo. Okay. Kapag may mga taong sumisigaw sa atin, ano po, lalo na sa panahon ngayon, so anong gagawin natin? Okay? Sabayan mo rin ang galit. Sigawan mo rin. Ano? Sunod, magpasensya. Bilang Kristiyano, kailangan ko magpasensya. Dahil kung sasabayan ko ang galit niya, siya. Alam na. Away. Diga? Okay, next slide please. Kapag may mga tao na nangangailangan ng iyong tulong, ngunit kayo may parehong sitwasyon, anong gagawin mo? Yan. Unahin ang sariling problema? O kaya'y unahin ang iba bago ang sarili? Parang hirap ng dito. Parang hirap. Problema sa pera ang problema namin ni Mrs. May biglang nanghiram sa amin. Pero yung gano'ng kahirap. Diga? Pero bilang isang Kristiyano, yun pala ang dapat natin gawin. Dahil kung mahal mo ang isang tao,
hindi mo pwedeng unahin ang sarili mo, kundi yung iba. Ngayon, di ba? Sasabihin ng Diyos, love your enemy. Sino dito ang mahalang away? Parang hirap. Tingnan. Mahirap. Tingnan. Pero yung magkagustuhan ng Diyos. Tingnan. Next slide, please. Kapag araw ng iyong pahinga, tulad ngayon, linggo, di ba? Okay, ano ang iyong uunahin? Unahin ng ibang bagay? Mag-shopping ka dahil nagkataon sweldo mo? Mamasyal kayo ng iyong pamilya? Dahil family day. Di ba? O di kaya unahin ang paglilingkod sa Diyos. Bilang isang Kristiyano, unahin ang paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po mga brothers and sisters, lahat po na nakikita niyo sa likod, o kanina bago kayo pumasa, lahat po yan, inuuna ang Christian Life Program. May iba dyan na hindi pa nakapaglaba, pasukan na bukas, inuna namin kayo. Inuna namin ito. Dahil mahal na mahal namin kayo. Gusto namin makasama kayo. Sa Conference for Christ. Sa amin lahat dito, wala ko kaming sakot. Pero naglalaan kami ng oras ng bago para sa amin. Pero kayo kahalaga sa amin. Next. Kapag ikaw naman ay nakakaluwag, no? Sa pera, gagawin mo ba'y unahin ang makakundong bagay o tumulong sa mga nangangailangan? Siyempre, bilang Kristiyano, kailangan natin tumulong. Kapag kayo ay may argumento ng iyong asawa, ito ang karamihan nangyayari kahit sa amin ng asawa ko. Ano po? Sabayan ang galit ng asawa o ang magpakumbaba at humingi ng pasensya. Sa akin po, kahit alam kong si Mrs. mali, lalo kung may dalaw yan, ako po. Asahan nyo na mga lalaki. Ano po? Mainit po ang ulo niyan. Hindi ko pwedeng sabayan. Lalo na ako, hindi ko pwedeng sabayan yan. Dahil pagkagabi, outside, di ko lang po ako. Siya, kaya nga tawag sa mga misis, di ba, ay commander. Tayo, ay taga-sunod ng kanilang utos. Di ba? Okay, next slide please. Yan. The Christian ideas, loving God and neighbor. Next. Loving God and neighbor form the inseparable core of the Christian life. So ito po ay hindi natin pwedeng maghiwalayin. Katulad po kanina ng top 3. Sinong nakalala ng top 3? Repentance and faith. So hindi po siya pwedeng paghiwalayin. Ano po? What does it mean to be a Christian? So kanina po, parang introduction pa lang po yun. Papasok na tayo ngayon sa talk talaga natin ngayong hapong ito. So what does it mean to be a Christian? Ano po? Kasi lagi po natin naririnig, lalo na sa mga ganitong may Christian Life Program, lagi tayo naririnig, ano bang Kristiyano? Baka mamaya, may magtatanong sa inyong pag-uwi, brother, saan kayo galing? Sa Christian Life Program? Ano mo yung Christian? Ano ibig sabihin noon? Ano po? The word Christian means taking upon us the name of Christ. Ano po? Taglay natin ang pangalan ni Kristo. At hindi po tayo pwedeng sabihin Kristiyano kung hindi po tayo binyagang Katoliko. Yun ang pinakauna. Ano po? At tayo mga Kristiyano, ang tagasunod ni Kristo. Kaya ho, ang tawag sa atin, sa pagdating ni Kristo, ang tawag sa atin ay mga Kristiyano, Katoliko.
No po, kahit sa ibang sekta, ang tawag din sa kanila, Kristiyano pa rin sila eh. No po, so bilang isang Kristiyano, dapat meron tayong pananampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. No po, okay? Loving God is our highest ideal. Yan. So, ang pagmamahal daw sa Diyos bilang Kristiyano ay yung pinaka-mithiin natin. Ano po? Nung ako'y bata pa, mga brothers and sisters, ang pangarap ko noon ay magiging pulis. Ano po? Marami akong mithiin sa buhay. Magiging pulis, tapos ihuhulihin ko mga magnanakaw kasi bata pa ako. Yun ang gusto ko. Yun ang mithiin ko sa buhay. Pero bilang Kristiyano pala, ang mithiin pala natin sa buhay at unang higit sa lahat ay ang makilala ang Diyos. Wala nang iba pa. Dahil narito tayo sa mundo ito para makilala siya. Hindi para marites sa aking bahay. Ano po? Ito po ang the first and greatest commandment, no? Na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. At yun po, dito tayo ngayon nakapaloob sa loving God and neighbor. No? Yan. Loving God with all your heart. No? The biblical understanding of heart is the set of intelligence and decision. No? It would be equivalent to mind or will. So kasama na po dito yung matalinong pag-iisip at kalooban natin. At yung nararamdaman natin o yung emotion. So bakit napakahalaga ho nito? Dahil sa biblical meaning po nito sa heart ay nakapaloob yung puso at yung pag-iisip mo natin, yung emotion mo natin. So paano mo natin ito mas malalim ng maiintindihan? Mga brothers and sisters, nakaranas na ba kayo na galit kayo sa kapwa nyo? Tapos kung ano-ano na yung pinagsasabi ninyo? Kahit sa loob na ng tahanan, may mga anak din sana makulit. Hindi ka? Kung ano-ano na yung pinagsasabi mo sa kanya, hindi mo alam na nasasaktan na siya sa sinasabi mo. At isang araw, na-realize mo sa sarili mo na yung pinagsasabi mo sa kanya ay hindi pala tama. Nakakasakit ng damdamin. So, ibig sabihin, kapag alam mo na ikay galit, mas maganda tumahimik ka muna. Mag-isip-isip ka. Sabi nga, makikilala ang tunay na pagkatao ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Sasabihin ng iba, kaya ganyan yung anak niya eh. Dahil ganun din yung bunga ng kanyang magulang. See? So, ibig sabihin pala, para maiwasan natin makasakit ng damdamin ng iba, isipin na natin, ito ba ay nakakasakit? Nakakabuti ba ito o hindi? Kung alam mo hindi nakakabuti, kalma ka. Diba? Pangalawa ho, heart is the symbol of the poor, of who the man is. Lahat tayo may mga puso, tama, pero iba-iba katangian ang ibinibigay sa atin ng Diyos, kahit kayo'y mag-asawa. Huwag na tayong lumayo pa sa mag-asawa na lang. Iba ang magulang mo sa pagpapalaki sa'yo, iba din kay sister. Ano po? Ibang lugar na kinalakihan mo, iba din kay sister. Kami ni Mrs., siguro napansin yung diksyon ko. Ano po? Hindi po kami lehitimong taga-Tanaman. Ako po ay sa Bicol, no? Sa Masbate, si Mrs. naman ay Mindanao. Pero narito kami. Plano ng Diyos narito sapagkat narito kayo.
Minsan, hindi ko inisip to. Na sa mga sandaling ito, kaharap ko kayo. Si Lord ang may dahilan. Bakit naging kayo? Hindi ikaw ang pumili kay sister. At hindi rin si sister ang pumili sa iyo, brother. Ang pumili sa inyo, ang Diyos mismo. Sabi nga, bago ka pa isilang sa mundong ito, alam na ng Diyos kung sino ang ibibigay na makasama ninyo habang buhay. Amen? Tayo ay 3 oras. Ako gawin masama. Okay. To love God with all our heart means to be totally committed to Him. Ano po? So ano pong ibig sabihin dito? So ganap na katapatan natin sa Kanya. Paano ba tayo magiging tapat sa ating asawa, brother? Paano tayo o paano mo masasabing tapat ka kay misis mo? Transparency. Very good. Transparency. Ibig sabihin, wala kang itinatago. Napaka-gandang kasagutan. Di ba? Kung mahal mo ang isang tao, wala kang dapat ililihim o itatago sa kanya. No? Pangalawa, it is a commitment to seek the Lord first and foremost. Ano po? Unahin mo siya dahil asawa mo. Diba? Hindi yung unahin mo si kumare o si kumpare mo. Pamilya mo, unahin mo. Hindi na tayo lalayo. Ito na lang. Halimbawa na lang natin sa ating mga mahal sa buhay. Diba? Pangatlo, it is a decision to put God first. Ganun din dapat. Pamilya muna, bago iba. Sapagkat ang pamilya ang siyang unang ipinagkakatiwala sa iyo ng Diyos, hindi ang ibang tao. Paano mo masasabing mahal ko ang kapitbahay ko kung mismo sa pamilya mo nagkakagulo? Tama mo ba? Sabi nga, hindi mo pwedeng ibigay sa iba o sa kapwa mo ang wala ka. Di ba? Ganun din sa pagmamahal. Simplihan na lang natin. Simplihan na lang natin. Sa sariling pamilya na lang natin. Ano po? To be loyal to Him, whatever it takes. Kahit anong mangyari, magiging tapat ka sa iyong asawa. Maging tapat tayo sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Ganun lang kaisi ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya kayo narito. Kaya kami narito ngayon. No? Upang ipahayag ang mabuting balita sa pamamagitan namin. Alam ko, marami dito sa inyo ang nakakalam about sa Biblia. Tama? At alam ko rin na may mga dati ng couples for Christ. Kaya ako'y natutuwa. Hindi po ito, sabi ko nga kanina, hindi po ito aksidente o nagkataon lamang. Si Brother Sherwin ay katulad din niya. Dating couples for Christ. At natutuwa rin ako sa mga baguhan na narito ngayon. Ano po, alam ko, naglaan kayo ng oras para dito. Ano po? To please His will and interest above our own. Ano po? Kalooban muna ng Diyos ang ating unahin bago ang ating sarili. How do we put God first and foremost in our life? So, paano ba? So, it requires a decision to obey Him. Kailangan natin sumunod sa Kanya. Kung gusto natin, unahin natin siya sa lahat ng bagay. Tama ba? Hindi po natin sabihin na, sige, uunahin kita. Tatapusin ko muna ang ginagawa ko.
So hindi mo na ngayon, wala na ito. So dapat lahat, unahin natin ang Diyos. Di ba? Kung naalala niyo po, si Pedro, di ka ho, siya ay mangingisda. Nung nakita siya ni Jesus, di ka, niyaya siya. Ano sabi sa kanya? Sumamas ka sa akin at gagawin kitang tagapamalakaya ng tao, hindi ng isda. Nagdadalawang isip ba si Pedro noon? Sana mga kapatid, ganoon din po tayo. Ano po? At ito na ho ang pagkakataon ninyo bilang couples for Christ. Sabi nga sa John 14, no? Verse 15, if you love me, you will keep my commandments. No? Pangalawa, we need to develop a personal relationship with Him. So, paano natin masasabi ma-develop yung personal na relasyon sa Diyos? Sa pamamagitan na? Yan. So, sa pamamagitan na? Una, panalangin. Bakit kailangan natin manalangin? Para magkaroon ng communication. Diba? Hindi naman kailangan magdasal ka sa lahat ng oras Dahil alam ng Diyos na mayroon tayong pangunahing kailangan din o responsibilidad sa ating pamilya. Bilang couples for Christ, kami po ay kailangan magdasal lamang ng 15 minutes sa umaga, 15 minutes bago matulog. Magkagising at bago matulog. Ano po? Mas maganda kung nakakapag-rosary pa kayo. Ano po? Pangalawa, scripture reading. Kahit anong gawin po natin, kahit maghapon tayong magdasal, wala akong sasagot sa atin. Wala akong sasagot. Kailangan po natin ng scripture reading. Kailangan po natin magbasa ng Biblia. Sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. Lahat ng ating katanungan sa buhay, nasa sa Bible lahat. Kailangan lang natin yung gabay ng Holy Spirit upang lubos po natin ang maunawaan na, Lord, ito bang binasa kong verse ngayon? Ito ba'y kasagutan ng aking problema, ng aming problemang mag-asawa? Naranasan niyo na bang magkaroon ng problema na wala na kayong ibang maisip kundi magbasa ng Bible? Bagamat hindi natin sinasadya, no? Bubuksan natin ng Bible, unang verse na makita natin, basahin niyo. At i-apply ninyo ngayon sa buhay ninyo bilang mag-asawa. Yun. Loving God with all our mind and soul, no? By keeping our mind clean and holy. Paano ngayon masasabi natin clean yung ating pag-iisip? Iwasan natin ang magmarites sa kapitbahay. At kapag sinauso yung salitang marites, tawag si sister. Di ka? Iwasan natin makialam sa kanilang buhay. Iwasan natin makialam. Mas magandang tumulong kaysa makialam tayo. Kaya ganyan yan. Kasi, ganun yan. Ang mga magulang niya noon, ganyan. Kaya ganun din siya. Iwasan mo natin. Ano po? Free from evil and impure thoughts. No? So, malaya po dapat tayo sa masama at manuwing pag-iisip. Yun na nga yung sinasabi ko kanina. Hindi yung nakita mo lamang na kasabay sumakay si kumare mo at si kumpare mo sa jeep, kung ano-ano na yung pinag-iisip mo. No?
Iwasan po natin yan hanggat maaari. Sabi nga dito, sa Matthew 5, verse 28, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nanganganon niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ibig sabihin pala, parang napakahirap naman yata na yung mga mata ko lagi nakatitig lang namin kay Mrs. Hindi na ako titingin sa iba. Hindi ka? Parang hirap naman siguro ng ganung sitwasyon. May kasalubong akong napakagandang babae. Yuyubo na lang ako dahil alam ko yung magkakasala kung anong iisipin ko sa kanya. Eh, hindi maganda. Kanais-nais. Ano po? Free from uncharitable thoughts. No? Dito yung isa sa pinaka nakakalungkot. Marami ho sa atin na nakakaalwan sa buhay. Ano po? Para ba, ang gusto niyang mangyari, tutulungan ko ang taong ito o ang batang ito dahil pagdating ng araw, malaki ang balik dito sa akin. Ganun po tayo. Ganun po tayo. Karamihan ha? Karamihan. Hindi naman lahat. Yung tutulong ka dahil may gusto ka, may kapalit. Marami yung ganyan. So hindi pala yung naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano po, mas masarap tumulong na wala kang hinihinging kapalit. Mas masarap yun. Kaysa sa, Mare ha, nakikita ko ikay dipit. Pero pagbalik niyan, pagkasuyo ni pare, doble niyan ha. Sa palagay niyo po, mga brothers and sisters, natutuwa si Lord doon. Free from suspicious that strange relationships. Ito yung sinabi ko kanina. Yung nakita mo, si kumpare mong sumakay ng jeep, ano-ano na ang iniisip mo sa kanila. Kung malaman ng asawa o isa man sa kanila, sa palagay mo ga, magkakabati pa ako ngayon, maghihiwalay, sigurado yun. Ano po? Free from worries, knowing that God will take care of us. Halimbawa ko dito ngayon sa social media, ano po, hindi ko gusto mangyari ang Diyos ito sa atin. Na nagpapapito tayo kung ano yung ating mga nababasa at nakikita sa cellphone. Ayaw mo ng Diyos yan. Dahil kung tayo'y mahal natin ng Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, hindi ko dapat tayo mag-aalala. Sabi nga sa Bible, sapat na ang alalahanin mo sa araw na ito. No? Sapat na. Yung bukas, di bukas mo na problemahin. Ano po, may isang kwento lang ako. Ano po, siya ho ay mangyan. No? May reporter ho yata na sumama sa kanya kung paano sila nanguhuli ng isda. Nakita ng reporter na ang daming isda. Ang sabi niya doon sa mangyan, bakit po napakarami ng isda? Bakit ilang piraso lang yung kinuha mo? Anong sagot sa kanya? Ang kailangan lang mo namin sa araw na ito, yun lang ang gusto kong makuha. Dahil kung kukunin ko lahat yan, maaaring bukas, wala na akong kukunin. Wala na akong makukuha. Naisip ko ninyo, doon pumapasok yung sinasabi ng Diyos na kung ano ang kailangan mo lang ngayong araw na ito, yun lang. Yung sinasabi na bahala na ang bukas, ibig sabihin, bahala na si Lord kung anong mangyayari bukas.
Ipon ka ng ipon ng kayamanan. Sapat na ito sa ilang taon, hindi ako magtatrabaho, nakakakain ako. Eh kung sabihin ka ng Diyos na halal ka, mamayang gabi kukunin na kita. Walang sino man ang makakapagsabi sa buhay natin. At ang sabi nga, we can love God with all our soul by being at the disposal of God for His purpose, by thinking of ways to serve God. Na po, ang example ko din ay si St. Thomas Aquinas. Na po, siya po ay, kumbaga, palagay is, ang story kasi din malapit na siyang pawala ng buhay. Ano po? Ngunit, ang ginagawa niya sa nalalabing oras ng buhay niya, siya ay nagsusulat about sa kabutihan ng Diyos sa kanya. Ano po? At hanggang ngayon, yung mga sacraments po natin, isa po yan sa mga nakalagay doon sa kanyang libro na Summa Theologica. No? Nakapaloob po sa librong Summa Theologica ay tungkol sa doktrina ng pananampalatayang Katoliko at tungkol din po sa mga sacraments natin na magpahanggang ngayon ginagawa po natin. Loving God with all our strength. Ano? Loving God with all our strength means giving God all our resources. Time, ito yung tinatawag namin time at treatise. Ano po? Time, talent, and treasure to glorify God. Example po sa oras. Sa time. Sabi ko nga kanina, ngayon ay linggo. Pero narito kami. Ibinibigay namin ang aming oras sa Kanya. Para sa inyo. At nagdarasal kami na yung oras ninyo ngayon may ibibigay nyo rin sa mga susunod na sigilipin kung kayo'y ganap na nag-opens for Christ. Ano po? Talent. No? Ito po yung kakayanan. No? Dalawang uri kasi ng talent eh. Una, yung kakayanan, yung katulad dito kanina, ng mga nagtutugtog natin. Pwede mong i-share sa community yung kakayanan. Ito naman ang tinatawag na the parable of the talents. Jesus teaches us that if we do not use our God-given talent for the kingdom of God, then whatever talent we have will be taken away and given to those who use them rightfully. So, ibig sabihin pala, yung ating posisyon, yung ating kakayanan, yung ating pagmamayari, dapat pala gamitin natin sa kabutihan. Gamitin natin sa kabutihan. Alam niyo po, yung ginagawa mo namin ngayon dito, nag-ambag-ambag po ang CFC. Ganun mo namin kayo kamahal. Salamat po sa aming team leader. Siya po ang nanguna para mangyari ito. Ganun din po niya kayo kamahal. Ano po? Malapit na po tayo. Loving our neighbor as ourselves. Ano po? Sabi ko nga kanina, mahalin ang kapwa ng katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. No? Loving our neighbor is not an option. No, it is God's commandments. Hindi po ito option. Pwede kang humindi, pwede kang hindi po. Ito po ay direktang utos ng Diyos sa ating lahat. Direkta ho ito. Hindi ho sinabi ng Diyos na, brother, sister, pwede kang tulungan mo ito. Pwede kang mahalin mo ito. Hindi. Ito po ay direktang utos ng Diyos sa atin. Sa atin. Lahat. Wala akong dito, exempted. Lahat po tayo dapat sumunod doon. At nakakalungkot dahil may mga tao na gumagawa ng masama para lang kumita. Ang pinaghirapan natin, mali-malita para sa kanila.
Diba? Our perfect models for loving God are Jesus and Mary. No? Ang ating Panginoong Kristo, alam niya na siya ay magpapakasakit at mamatay sa krus. Pero sinunod niya ang utos ng Diyos. Alam niya na siya ay mamamatay. No? Si Mama Mary, isang simpleng babae. No? Pero nung kinausap siya ng anghel na magiging ina, ang ating Panginoong Kristo, hindi siya nagdadalawang isip na sumunod. Ano po? Love as Jesus loves. Ano po? Sabi ko nga kanina, ang hirap magmahal sa kaaway. Simplihan na lang po natin. Ano po? Ako'y mamimigay yata ngayon ng pera. Pwede ka? Okay. Hindi niya alam. Okay. Magkano mo sa tingin nyo ito? 500. Huwag mong ulit sa akin ito mamaya, ha? Okay. 500. Ito po yung tunay. Ano? Tunay o 290? Tunay nga. Ano? Itong 500 na to, simplihan na lang mo natin yung love as Jesus love. Ano? Kung ito kahoy, kukumusin ko na ganito, at ibibigay ko kay brother, brother, tatanggapin mo pa rin. Tatanggapin mo pa rin. Pagkatapos ko pong kumusin ito at ibababa ko at aapak-apakan ko po yan. At ibibigay ko kay sister. Dahil nagpapong isip ko kay sister ko ibibigay. Sister, tatanggapin mo pa rin ba? Pagkatapos kong kumusin, pagkatapos ng apag-apakan, bakit niyo po tatanggapin? Sayang lang po, 500 yun. Ano pa? Bakit mo, brother, tatanggapin kung sakali? Madumi na siya. Napag-apakan ko na, kinumus-kumus ko na, lahat na. Para lang hindi magpupunta 500. Ano? Sa palagay mo, tatanggapin mo pa rin? Kasi hindi naman nagbabago yung value eh. Tupa! Mga brothers and sisters. Ganun ang Diyos. Tingin niya sa atin. Hindi nagbabago ang pagmamahal at halaga ng Diyos sa atin. Ano man ang katayuan natin sa buhay, mahirap ka man o mayaman, mahal ka ng Diyos. Katulad ito. Inapak-apakan ko na lahat. Naibanan niyo niya. Pero tatanggapin at tatanggapin pa rin tayo ng Diyos dahil hindi nagbabago ang halaga nito sa Kanya. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganun tayo kamahal. Kaya sana, huwag ho tayong titingin sa paglabas na anyo lamang ng tao. Ang masakit po kasi, ang respeto at pagmamahal natin na ibibigay natin sa ating kapwa ay kung ano siya. Ano ang katayuan niya sa buhay? Ano ang tapos niya? Pero hindi po yun ang gusto ng Diyos. Amen po? Malapit na tayo. Okay, ma'am. At isa pa ko din, the responsibility of being a neighbor is upon us. No? The perspective is not to us other, but to us ourselves. Ang una natin dapat siguro tanungin dito, hindi yung pagmamahal ng kapwa sa iyo, kundi ang pagmamahal mo para sa iyo kapwa. Tanungin natin yung sarili. Ano po? At isang halimbawa ko dito,
Ayun nga yung 500 peso. At yung the Good Samaritan. No? To make a story short, ano po? Naalala niyo naman siguro yung ang mabuting Samaritano. No? Meron yung isang Hudyo na galing Israel at papauwi na sa Jericho. Hindi inaasahan ng tao iyon na siya'y pagnanakawan. Binugbog siya, kinuha lahat ng kanyang ari-arian at iniwan ng mga tulisan na halos patay na. No? Dumaan ngayon ng isang Hudyo rin na kababayan niya. Pagtingin niya sa kanya, lumihis ng landas ng ibang daan at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ng isang Levita. Ano po? Ganun din ang nangyari. Pagtingin niya na ito'y, ano ang ibang term doon na, ito'y pinagnakawan. Natakot din siya. No? Lumihis din siya ng kanyang landas at nagpatuloy sa paglakad. May isang Samaritano na napadaan doon. Tandaan niyo mga kapatid, ang Samaritano at Hudyo noon ay mortal na magkaaway. Mortal na magkaaway silang dalawa. No? Sa simulat sa pool pa lang ng kanilang lahi, talagang magkasalungat na sila ng paniniwala at pananampalataya. Dumaan sa Samaritano doon, hindi niya inisip na kung kababayan ko ka ito o hindi. Hindi niya kilala. Ang ginawa niya, tinulungan niya. Binihisan, no? Binuhusan ng langis at alak yung sugat para siguro hindi may infection yun. Dinala sa bahay, panuluyan. Sa makatwid, pinaalagaan. Ano po? At bago umalis yung Samaritano yun, nagbigay siya ng 2 pilak doon sa tagapamahala ng bahay panuluyan. At yun ay una parang kabayaran. No? At ang sabi ng Samaritano, kung kulang pa iyan, sa pagbalik ko, saka ko babayaran ang kulang. Tandaan niyo po mga kapatid, at isang salaping pilak noong araw ay katumbas ng isang araw na sweldo. 2 pilak ang ibinigay. Kung 600, 500 ang sweldo natin ngayon, kung sa 500, 1,000 ang kanyang binigay. Pero malaking bagay na noong araw iyon. So sa tingin ninyo, mga brothers and sisters, sa tatlong yon, sino kaya ang naging mabuting kapwa sa tao iyon? Ang Samaritano. So ganun po ang gusto ng Diyos sa atin. Ang tulong natin sa ating kapwa, hindi yung kung ano ang kalagayan niya. Alam mo, sinabi ko nga kanina, pwede tayong tumulong na hindi tayo kailangan humingi ng kapalit. Dahil yun ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Ano po? At itatanong natin, am I being neighbor to others? Ako ba ay nagiging mabuting tao o kapwa sa iba? Yung siguro ang maaaring paghihilayan natin. Ano po? Yung magbigay ka ng tulong na wala kang hinihingi. Kapalit. O balik. Sabi nga, kapag ikay nagbibigay ng walang hinihinging kapalit, bibigyan ka ng Diyos ng bagay na hindi mo rin inaasahan. Marami ho sa ating mga panalangin dito. At kung nasabi kasi nangyari din sa amin yung hindi gawin ninyo na itanong minsan, karamihan ng inyong mga ipinapanalangin sa Diyos, yun ay hindi ibinibigay sa inyo. Karamihan ang dumarating, yung hindi nyo inaasahan. Sapagkat nagbibigay ka sa isang tao na alam mong hindi naman nangihingi. Pero alam mo na nangangailangan siya. So ang sukli noon, bibigyan kayo ng Diyos ng biyaya na siksik, liglig, at
umaapaw na biyaya. Ano po? So tayo po ay yan. So, conclusion na po tayo. Ano po? So, ito hong vertical line na ito, di ba, sign mo yun ng cross? Okay. Yung pataas na ito, yan yung mga panalangin natin. Diretso mo yan sa Diyos. At itong horizontal na ito, yan may para sa kapwa mo natin. Hindi ko basta-basta ipinako na lang ating Panginoong Hesus Kristo sa cross na walang dahilan. Ang forma ng cross ay ganire. So, ibig sabihin, kahit siya'y hirap na dyan, handa pa rin tayo yakapin ng Diyos. Handa pa rin tayo yakapin. Siguro, kung may isa o dalawa sa atin dito na magpunta sa impyerno at kailangan niya magpapako ulit, gagawin niya ulit. Para sa inyo. So, conclusion naman tayo. Ano po? Sabi nga, ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay hindi madali. Ito ay napakahirap, but God will give it freely and generously if we sincerely ask for it. Sabi niya sa ating Panginoon, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. He doesn't care if marayaman ka man o mahirap, makasalanan ka man o hindi, may pinag-aralan ka man o wala, Samaritano ka man o Hudyo, namatay si Jesus sa krus para sa ating lahat. Naging mabuting kapwa siya sa ating lahat. Lahat ng mayroon tayo ngayon ay galing sa Kanya. All of us is nothing without God. For that, may God praise.